Hello, hello, Virgo Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ngayon po ay magbabasa tayo para sa inyong July 2026 Wheel of Fortune reading. Iba't ibang aspeto ng buhay mo, pag-uusapan natin holistically, and I will make details kung ano yung mga dapat mong asahan sa iba't ibang aspeto. Mamaya, idetalye ko yan. But first, mga Virgo, ihanda mo na yung isang tanong mo mamaya ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Ready ka na ba para sa fortune mo? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for the month, for your fortune. This is yourself. This for your wealth. Nice, nice, nice. For your family, ito yung para sa matatanggap mo ngayon. Congratulations. This is for your well-being. This is for love. Career, friends, para sa mga kaibigan, at kung ano yung nasa future. What does the future holds para kay Virgo? Alamin natin later. But first, maraming salamat po mga kapwa ko Virgo for the likes, the comments, at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Welcome rin po sa ating mga new subscribers. And please help me para sa libreng reading na ito. Do not skip your ads. Okay? At the bottom of your deck, meron kang the Three of Pentacles. Si Three of Pentacles here, tinatawag ka Virgo ng yung spirit guides na mag-reach out na daw para daw swertihin ka na or meron ng magbago or gumulong na yung isang bagay, parang panahon na daw para buksan mo na ang sarili mo sa mga tao na makakatulong sa'yo para ma-accomplish yung isang bagay. Marami sa atin, aminin mo yan Virgo, we always do things or on our own, di ba? Kadalasan, sanay tayo na kaya ko to, akin lang to, independent ako, mas tahimik, mas okay kapag ako lang yung gumagalaw. Pero sabi dito, kung gusto mo talagang gumulong yung isang bagay na swertihin yan, kailangan daw makipagtulungan. Kumonsulta sa mga taong maalam sa ginagawa mo para mas mapabuti, mapayabong, mapaganda yung iyong ginagawa. Time na for you to share, to really let people come in and give you assistance para dyan. Okay? So in your core energy, meron kang the King of Swords. Ikaw to. This is all about self. No? Ano yung mga status or pangarap and what do you want to get, Virgo? Ano? Pinapayuhan ka dito na kailangan maliwanag na sa isip mo ano ba talaga ang gusto ni Virgo nang sa ganon yung kanyang frequency ay pasukin na ng swerte. No? Sinasabihan ka dito na panahon to for you to decide. Mag-decide ka na pagdating sa mga bagay na parang nakatenga o parang wala pang status. These people can help you navigate that road. Okay? Narinig ko rin dito na magsalita ka na. Kapag halimbawa, teka, hindi ko alam ang lagay ko dito ah. Hindi ko alam kung ano yung position ko dito ah. Ano na ba ako? Ano na ba yung lagay ko? Ano ba yung status ng ginagawa ko? Kausapin mo na. Tumayo ka na. Gumalaw ka na. Pinapayuhan ka dito na magkaroon ng paninindigan tungkol sa isang bagay na dapat mo nang aksyonan ngayon. Clarify natin. The King of Swords. Siya nga pala mga kapwa ko Virgo, ano po yung mga pinapangarap ninyo, mga pangarap mo na makuha for yourself? I-comment mo ngayon sa baba para ma-magnetize natin at ma-activate natin para sa'yo. Okay? King of Swords, the Seven of Wands. Yes, panahon na para lumaban. Panahon na para ipaglaban kung ano man yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Meron ka dapat clarity in your mind na this is what I want, this is what I need, kahit paanong sabihin ng iba, gagawin ko pa din. Yun ang kulang sa'yo ngayon, yung tiwala sa iyong sarili na I will push for something that I know is mine. Okay? Importante yan.
Sa inyo namang wealth or kayamanan, you have the Eight of Cups. Parang this time around, ngayong July 2026, you need to really see. Kailangan mo makita ngayon, Virgo, yung katotohanan tungkol sa isang bagay na para bagang hindi na nakakatulong sa'yo. Bigyan kita ng example ha. Halimbawa, nandyan ka sa isang trabaho, wala ka namang kontrata, hindi ka regular, tapos palagi ka pa nag-overtime. Tapos na-realize mo, ay, pagdatingin mo sa paycheck mo or sa payslip mo, na wala naman doon, hindi nakasama yung mga overtime ko. So parang you are now realizing, ay, hindi worth it to. Nagpapakapagod ako sa isang bagay na hindi pala gumugulong para sa akin. You are walking away from something na you realized it's not for me anymore. May mga taong makatulong ka or makakausap ka na parang they will encourage you or papalakasin yung loob mo na, sige, gawin mo na yan, sige, ituloy mo na, wag ka na magpaka-martir, wag ka na mag-sacrifice dyan, ginagamit ka lang or iniisahan ka lang, tapos gusto mong ma-promote pero wala pa din. O kaya kung ikaw ay merong mga negosyo or sideline na parang paunti-unting hindi na siya nakakatulong or hindi na siya profitable para sa akin. Parang panahon na to for me to stand up and walk away and make a decision na hahabulin ko na yung talagang para sa akin. Ayoko na magkasya sa kakarampot. Ayoko na yung parang kinukulong ako or pinagpipilitan sa akin yung isang bagay na hindi naman ako masaya. Maaring career din yan. Halimbawa, your parents wants you na mag-nursing pero ang puso mo nasa arts, halimbawa. So parang ngayon may change of heart ka na when it comes to your money source or mga balak mong maabot pagdating sa kaperahan, no? Narinig ko rin dito parang aalis ka na sa isang paluwagan, aalis ka na sa isang grupo na nagpapababa ng halaga mo. When it comes to your wealth, puro pera lang pinag-uusapan doon, puro bag, puro antas ng buhay. Parang gusto mo nang lumaya sa isang bagay or lugar na hindi ka na masaya. Narinig ko rin dito na parang kung tinatawag yung damdamin mo na lumayo na sa isang grupo ng tao, gawin mo yan. Huwag kang papahulog sa kanilang mga, alam mo yun, social standard na hindi mo naman kayang abutin noon, di ba? So mga Virgo, ano pong ginagawa nyo ngayon while watching this video? Kamusta po kayo? Ikaw ba naglalaban, nagluluto, or ready nang matulog? Comment below po. Eight of Cups, the Justice card. Yes, feeling mo hindi na patas, feeling mo unfair yung treatment, feeling mo hindi na ibigay sa'yo yung karapat-dapat na para sa'yo. Kaya sabi mo, ayoko na dyan. Ayoko na magtiis. Ayoko na yung feeling na parang lagi akong talunan or kinakawawa. Kaya sabi mo, I'm gonna walk away. This is not for me. I need to find the right job or the right source of money na alam kong para sa akin talaga at hindi ko kailangan magmakaawa, hindi ko kailangan ma-feel na kailangan kong mag-people please. Ngayon, kukunin mo na yung hustisya and you're gonna walk away. You're gonna give yourself the right to live again, the right to stand up again, nang hindi mo minamaliit ang sarili mo sa harapan nila. So now you're very, very brave. Very, very brave. And walking away is the best option for you to find what is truly yours. Congratulations. Okay? In the area of your family, sa bahay, sa mga kapatid, magulang, you have the 10 of Wands. Heavy, heavy, heavy ang iyong mga responsibility, Virgo. Napakadami mong hinahawakan, napakabigat ng iyong mga pinapasan. To the point na parang hindi mo na nakikita yung ruta para sa'yo or yung pansarili mong kagustuhan. Ano? Kasi nga inuuna mo lagi sila, inuuna mo yung welfare nila. Ganyan tayo mga Virgo eh. Sanay tayo to be of service of other people, di ba? Kaya okay lang sa atin na yung ating pansarili, kinakalimutan natin, di ba? So panahon to for you Virgo na i-reevaluate
yung mga responsibility. Yun bang mga pasan-pasan ko pwede ko nang ipasa kay kapatid or sa mga anak ko, baka matanda na sila, meron na silang mga trabaho, baka pwedeng sila na sumalo sa mga kuryente, tubig, pagkain or grocery para makagaan na sa'yo. Panahon to for you talaga, Virgo, to really make a decision. Either to walk away from something that is not happy anymore and really magkaroon ng paggaan sa mga pinapasan. Okay? Clarify natin. Narinig ko rin dito yung salitang ako naman. Ako naman ang kikilos for myself. Tutuparin ko naman yung para sa akin. Ramdam ko dito baka meron sa inyo mga breadwinners for a very very long time or main sole provider, lahat nakaasa sa'yo kaya lahat pinapasan mo. Panahon to for you para, teka, kayo naman this time, ipasa naman sa iba para ikaw yung makagaan. Ayun, tumilapon, kaso masyadong madami. You have the Wheel of Fortune. Lumabas din siya. The Wheel of Fortune is actually changing your life. Sabi dito, kung talagang gusto mong swertihin, kung gusto mo talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, ay kailangan mo nang i-evaluate talaga kung ano yung kabitaw-bitaw sa hindi. Kung ano yung nagpapaharang sa aking vision para sa aking pangarap. Ako ba'y labis-labis na nag-give in for my kids, for my parents? Ano ba yung mga dapat naming pag-usapan na? Nang sa ganon, hindi ko na maramdaman na parang ako lang ang gumagalaw o ako lang ang may care for this family. Gusto mo nang umangat ang pamilya mo at makawala na sa bigat na yan, makawala na sa hikahos na yan. May paraan. Narinig ko dito, tulungan kayo. I-disseminate mo na lahat ng responsibility para maging productive ka din on your own. Panahon na to para sa pagbabago at dito kayo suswertehin. Congratulations. Claim mo na yan, para sa iyo yan, mga mahal kong Virgo. In the area of your what you need to receive this time, ano yung papasok para sa iyo? The Nine of Swords. Narinig ko dito, Virgo, this time, you will realize na karamihan sa aking mga inaalala ay nasa isip ko lang. Kaya pinapayuhan ka talaga na makipagtulungan sa ibang tao, makipag-usap. Nang sa ganon, makalaya ka doon sa mga inaalala mong sobra-sobra. And you need to realize that sometimes, kung ano man yung iniisip mo, ano lang yan eh, hindi talaga mangyayari. Masyado ka lang ginugulo ng iyong isip. So panahon to for you talaga na parang kausapin tong mga to. Example, sa work, ikaw ay halimbawa ay nasa process of promotion. Pero hanggang ngayon wala pa ring balita, di ba? So parang ikaw nag-overthink ka na parang paano ko gagawin yun? Paano ko maaabot yung standard? Nape-pressure na ako. Paano kung hindi mangyari? Sabi ng ibang mong kasamahan, okay lang yan. Hintayin mo, matagal talaga yun. Mahabang proseso yun pero hindi ibig sabihin na hindi ka na mapopromote. So parang ikaw, ay, ganun ba yun? Ganun pala yun. So okay, sige. So makakagaan sa loob mo yung conversation mo with these people because they will enlighten you with reality na sobra-sobrang na-block ng iyong mga iniisip na nega. So, kailangan ngayon, Virgo, huwag ka masyadong magkulong, huwag ka masyadong magsolo, labas-labas ka, and learn to talk and bond with other people para malusaw ito mga iniisip mo na kanigahan. Kasi, alam mo, minsan, ano lang yan, sobrang overthinking lang yan, pero in reality, it doesn't matter. Marirealize mong ano ba yun? Bakit ako masyado na problema sa isang bagay na hindi ko pala dapat problemahin? Nine of Swords, the Star card. Okay? Here, sabi dito, naintindihan ka naman ng yung spirit guides na masyado ka lang nag-aalala para sa pangarap mo. Kasi iniisip mo, kailan ko ba yung masusungkit? Kaya ko pa ba? May oras pa ba ako? Para sa akin ba talaga yun? Bakit ang tagal? No? Naiintindihan ko na yung frustration mo pagdating sa pangarap mo. Pero sabi ko nga, karamihan dyan sa mga iniisip mo ay kalabuan lamang. Dahil sinosolo mo yung daan patahak doon. If you talk to your family, if you talk to your friends, to your co-workers, you will realize na, ay kaya ko pala. May pag-asa pa.
Hindi ako dapat mawala ng gana or mawala ng amor dito dahil kaya ko pa siyang abutin. Okay, importante yan for you. In your well-being, sa iyong physical and mental na kalusugan, you have the Knight of Wands. Narinig ko dito, be active more. Okay? Kailangan kung nag-exercise, exercise. Kung nakain ng tama, gawin, ipagpatuloy. Narinig ko rin dito, you need to go out more often. Maghanap ka daw ng mga recreational na mga bagay na magpapa-excite sa'yo. Example, this time, na-realize mo, ay gusto kong mag-tennis. Gusto kong mag-zumba. Gusto kong kumanta sa videoke. Gusto kong um, gusto mong halimbawa mag-puzzle or mag-bookkeeping, para mga ganun, or mag-journal. Marami kang mga exciting new opportunity this time na magpapa-excite sa'yo. Ito yung mga out of the ordinary. Example, itong buong linggo, puro ka trabaho, sub-sub ka sa computer, from morning till afternoon, pag uwi mo, traffic pa, di ba? Pero sabi mo, itong Sabado, mag-try ako mag-tennis with my friends. So parang meron kang exciting na ibang bagay na gagawin na talagang sabi mo, uy, bago to. Uy, parang ito yung rason ko para makalayo or maging excuse or maging escapism ko away from my everyday work. So maghanap ka ng mga exciting time, exciting leisure na magpapaganda or magpapagaan ng physical and mental health mo. Okay? Knight of Wands, the Five of Pentacles. Masyado ka nagkukulong, Virgo, sa iyong sariling mundo. Kaya lagi mong naiisip yung mga kanigahan, mga worst case scenario, yung mga stress mo, kinukulong ka niyan. Kaya sabi dito, labas-labas. Labas-labas tayo, enjoy natin ang nature, ang park, ang mall. Maghanap ka ng mga ikaka-enjoy mo sa labas para hindi mo lagi maramdaman itong parang pasan-pasan mo ang mundo. Okay? Kahit hindi ka gumastos, kahit nga sa park lang para lang ikaw ay ma-replenish, ma-recharge, magkaroon ng paggaan sa pakiramdam. Okay? In the area of your love, pag-ibig, kung kayo po'y single, kung may single sa inyo, merong bagong darating. Okay? Nakita ko dito na alam kong matagal ka nang disappointed sa love aspect mo. No? Sa mga single ito, huwag ka mag-alala, may darating. Pero kailangan open ka to accept that person. Bigyan mo lang ng try, i-check mo lang, bigyan mo ng pagkakataon para makita mo kung siya ba talaga yung para sa'yo this time. Kung ikaw ay nagdasal, kung ikaw ay naghumiling para sa bagong taong ito, naku, darating na siya. At narinig ko sa isang social gathering mo siya, mamimit. Kaya kung ikaw ay tameme sa bahay, labas-labas dahil sa isang social place mo siya makikita. Maaring social media or sa mga events sa buhay mo. Okay? Sa mga may relasyon naman dyan, sinasabi dito, sa mga may love life na, no, sa mga kasal na o may jowa na, narinig ko dito na spice up your relationship. Either malungkot ka na or malungkot na siya, panahon to para maghanap kayo ng ikakasigla ng relasyon ninyo. Four of Cups, the Queen of Pentacles. Okay. Sabi dito ng iyong spirit guides, believe in your own beauty. Huwag mo laging isipin na hindi ako maganda, hindi ako magaling, hindi ako mapera, hindi ako maporma, baka hindi ka miswak. Pinapayuhan ka dito na you need to make yourself feel good. Kapag maganda yung pakiramdam mo sa iyong sarili, dadapo yan, darating yan, mamamagnetize mo yan. Kaya kailangan magsimula to sa iyong sarili. Kung feeling mo kulang ka, talagang hindi mo yan makukuha. Kailangan maramdaman mong kompleto ka. At hindi mo kailangang ipilit yung standard nila sa standard mo. Someone will appreciate you for who you are. Kaya be authentic, be free, and accept who you are. Nang sa ganun, ma-accept ka rin niya. Sa mga may love life naman dyan, na hindi single, sabi dito, kung ano man tong problema ninyo, kayang-kayang solusyonan yan, basta mag-usap kayo. And you need to be really humble and relaxed. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng ugnayan na tama. Alam ko na may problema ka sa finances, baka yun ang kailangan nyo pag-usapan para pareho kayo makaisip ng pinakamabisang paraan para maasikaso yung usaping pera.
Para sa mga single, nako, huwag kang matakot. Huwag mong maliitin ang sarili mo. May magmamahal sa'yo ng tapat at i-accept ka kung sino ka. Okay? In the area of your career naman, meron kang justice card. Si justice dito, sinasabihan ka na 2 beses na merong hustisya. No? Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, para bagang feeling mo unfair yung treatment, feeling mo hindi ka pinapahalagahan, puro bokya, nag-apply ka na nag-apply pero wala pa din. O kaya sa trabaho, parang feeling mo hindi ka pinapahalagahan, mas nauna pang ma-promote yung kaibigan mo kaya sa'yo kahit mas matagal ka doon. Pero sabi dito, the justice will come. Okay? Darating sa'yo yung talagang para sa'yo. You have done your best, you have given your all, and makakaasa ka this time na merong recognition, may reward, may pagtaas ng sweldo, may promotion. Para sa mga naghahanap ng career, meron ka nang makukuha ngayon. This is all about harvesting. Getting the good karma dahil nagsumikap ka. Binigay mo yung nararapat para sa isang bagay. So asahan po ang magandang balita pagdating sa karera. Talagang deserve mo makuha yan at ibibigay sa iyo ang hustisya ngayon. Tumilapon the 3 of Wands. Yes, antabayanan ng kanyang pagdating. Huwag ka masyadong mainip or mataranta. Divine justice ito. Alam ko matagal ka nagtiis at talagang nagpasensya para dito pero huwag kang mag-alala. Darating na yan. Kung ano man yan tungkol sa career mo. Maaring sweldo or promotion or talagang pagkuha ng isang bagong opportunity. Darating, kaya salubungin mo na. Congrats po. In the area of your friends or status and what you need to know about your friendship, meron kang the Queen of Wands. Alam mo, ramdam ko dito na sometimes, nanliliit ka when it comes to your friendships. Parang feeling mo they mock you or pinupuna ka nila or parang you need to have this self-confidence. And you need to go out more often. No? Hanapin mo daw yung mga tamang friends para sa'yo. Parang sinasabihan ka this time around, you need to recognize sino ba yung totoo kong kaibigan. Natanggap ako kung sino ako. Na hindi ko kailangang isipin yung insecurities ko sa aking sarili. Yung bang kapag lumabas ako, hindi kami dapat magpataasan ng ere or magbilangan ng achievements, no? Yung bang pag magkakasama kami, happy ako. Walang judgment. Hindi ko tinitignan kung okay ba yung buhok ko, kung tama ba yung suot ko. Kasi you know na you're in the company of the people that accepts you for who you are. Panahon din to for you to really drown out yung mga insecurities din ng ibang tao sa'yo. Yung mga nahuhusga, yung mga nilalait ka. Dapat daw makilala mo yan ngayon eh. Bakit ba ako nilalait nito? Kaibigan ko to ah. So parang panahon to for you to really see the truth about your surroundings at kailangan mong puntahan at samahan at kaibiganin yung talagang mga taong totoo sa'yo. At talaga namang they are really accepting you kung sino ka talaga. Okay? The Queen of Wands, clarify natin. You have the 3 of Cups. Yes, 3-3. Ay nandito, telling you talaga meron po kayong namayapang kamag-anak sa kabilang buhay Virgo na hanggang ngayon ay iniingatan ka pa din. So you are blessed, you are protected. Kung sino man po yung namayapa mong kamag-anak, talagang ginagabayan ka niya. Okay? So, sa 3 of Cups talaga dito, ramdam ko na minsan mali yung group mo na sinasamahan. Parang you feel so less, you feel so parang insecure dahil pinaparamdam nila yung mga bagay na wala ka. Kaya panahon to para tumayo at hanapin talaga yung right friend groups. For others, para sa ibang Virgo dyan, go out with your closest friends. So talagang buddy-buddy mo. Panahon to socialize and to bond. Mag-bonding kayo ng mga totoong kaibigan mo dahil sila talaga yung para sa'yo. Okay? Ito yung future mo. Buksan natin later. But first, bigyan mo na kita na fortune cards. You have 3 affairs with your family. Yes, meron ka talagang dapat kausapin or pagtuunan ng pansin tungkol sa pamilya because some work and burdens ay kailangan pag-usapan na.
You also have not unsuccessful plans. Sabi dito, marami ka pang unsuccessful plans dahil kailangan talaga pag-usapan ng pamilya, kailangan mo ma-figure out kung ano ba talaga yung landas na tatahakin mo when it comes to your dreams. Kailangan mo makipagtulungan sa ibang tao para maging successful na yan. You also have a ring. A marriage will take place either romantic or business. Sabi talaga dito merong union. Pagsasama ng mga tao para sa isang business or talagang meron ka mamimit at super seryoso yan para sa'yo. Congrats, congrats, congrats. You also have nest, an emotionally secure, loving family is important to you. Parehong cards ang sinasabihan ka dito na importante yung bond, suportahan, at talagang kalinga ng pamilya para yung swerte ninyo gumulong. Okay? Importante dito na mas close ka sa pamilya mo para nang sa ganun, lahat ng goal nyo pare-parehong umangat. Importante yan. Okay? Ang future ni Virgo, meron ka, wow. Wow. Speechless ako. You have the Wheel of Fortune. Napakaganda. Very, 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 very maswerte ka ngayon, Virgo. 2 beses siyang lumabas. Ibig sabihin, kung ano man yung problema ngayon, kung ano man yung issue ngayon, magbabago yan. So, swertehin ka na. This is a jackpot energy. Congratulations. Something good is coming. Something great na resulta is coming. At kung ano man yung problema mo ngayon, malulusaw yan because may magandang papasok. Clarify natin. Wheel of Fortune, meron kang the Knight of Pentacles. Sabi dito, unti-unting gumagana lahat ng plano mo. Patungkol sa isang bagay, maaring sa bahay, sa career, or sa kapirahan, it's gonna work out in your favor. Kaya huwag ka magmamadali. Hayaan mo lang gumana ang kapalaran, hayaan mo lang gumulong yung sitwasyon dahil umaayon naman sa magandang parte lahat ng pangyayari para sa'yo. Kaya huwag ka nang magreklamo kung mabagal or paandap-andap. Nako, naka-timing yan kay God. Kaya daanan mo lang, iproseso mo lang, mag-move forward ka lang. Napakaswerte ng mga plano mo. It's gonna be good para sa'yo. Congrats po. Jackpot to for you. Congrats, congrats. So mga Virgo, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, isipin mo na yung one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. Hierophant, the Ten of Swords, and the Queen of Wands. Beautiful. At the bottom, meron kang the Four of Pentacles. Panahon na for you, Virgo, na buksan ang sarili. Masyado ka nakahalukip-kip at pinipilit mong puwersahin na okay na to. Pero in reality, meron pang something else na kailangan mong tignan, kailangan mong ma-experience, kailangan mong gawin, no? Sabi dito, pataasin mo yung kaalaman mo, broaden your horizon, come out of your shell. Naramdaman ko dito na you're following the rules so much na nakukulong ka na sa isang box. Kaya ngayon, kailangan mong kumawala sa isang sistema, kumawala sa isang bagay na nagpatali sa iyo for a long, long time. No? So your spirit guides are telling you, you need to really believe in yourself, chase what you want. Alam mo kung anong gusto mo. When it comes to your question, alam mo naman eh. Pero takot ka lang kumawala sa nakasanayan o sa tradisyon. Baka kasi kung anong sabihin ng iba, kung anong judgment ng iba. Pero i-follow mo yung nasa isip mo, i-follow mo yung dreams mo, and wag na wag kang papayag na nandyan ka lang, na ending ka lang dyan, na tuldok na yan. No. Because you have what it takes. You have the ability and power to get what you want. Kaya open yourself. The stability will come if you could just be, alam mo yun, panahon to para maging unique ka, kakaiba. Huwag kang sumunod sa agos. Meron kang sarili mong ritmo at ruta na alam mong para sa'yo. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Magagawa, kaya, maiaangat mo, mag-e-enjoy ka dyan. Okay? So Virgo, yan po yung inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong Wheel of Fortune reading. Sa inyo po ang swerte this time. Congratulations. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po mga kapwa ko Virgo for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.